yung bagong-bagong, kalolaunch lang ng movement na, ano ba ito? RISA na. Kakalaunch lang to build support for a possible Ontiveros presidential run. What do you make of this development? Ito ba'y parang feeling mong viable alternative kung sakaling hindi na talaga magbabago ang desisyon ng the lady from Naga? Ako, dapat naman talaga nag-i-explore na tayo ng ibang mga alternatibo. 'Di ba? Kasi ang isang lesson from 2022, hindi pwedeng last minute ang desisyon. So kung talagang at this point, ang sinasabi ni VP Mayor Lenny, hindi ako tatakbo, kayo na yan. 'Di ba? Bahala ko talaga, dito na ako magpapatuloy at mag-retire sa Naga, which is a valid decision on her part. Kailangan na nating magtanong, kung ganun, at sino yung... Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-default sa 2028. So, kung yung mga ibang mga tao naniniwala, si Senator Risa, dapat na nating, di ba, parang ihain. Di ba? Simulan na yung Ako, tingin ko, valid yun. Ngayon, in the same vein, narinig ko, may mga iba rin namang mga taong nasa broad sphere of what we can call the opposition na naghahanda na rin. Valid din naman yun Di ba? Kahit yung opposition na sabihin natin na Okay. So, kumbaga, medyo siya yung may katanggap-tanggap sa maraming spectrum, sa malaking grupo. Ako, kung pagpag-usapan lang natin yung mga sumuporta kay VP Lenny, na patuloy na sumusuporta sa kanya, so essentially, this is what, 30% na tingin ko, more than acceptable si Senator Risa. Pero struggling sa surveys pa rin, sinasabi nila. Kahit medyo nagpaparamdam na. Kasi feeling ko, ang tingin pa rin ng madaming tao, ang tatakbo si Lenny Robredo. Tingin mo? Oo. Yun naman yun Kaya naman, pag tiningnan mo, VP Lenny, Mayor Lenny, polling at depende kung ano pinapaniwalaan mo, 18 to 30%. Number 3 so far. Mga ganon, di ba? Pero yung iba, Senator Risa, Senbam, ganyan, polling at 2-3%. Ganun. Feeling ko factor yon na, well, kung sa choices, nandun pa rin si VP Lenny. Karamihan ng mga tao, siyempre, na dumaan dun sa kampanya ng 2022, siya pa rin yung mapupusuan. Pero pag talagang sigurado na o nag-sink in na sa madaming tao na mukha talagang hindi na siya tutuloy, tingin ko magbabago yung numero. Naniniwala ka ba doon sa sinasabi lang the curse of the rerun? Lahat daw na mga hindi nagtagumpay sa isang presidential run, sa sunod nilang pagtakbo, mas hindi sila magtatagumpay at mas mababa pa ang makukuha nilang mga numbers. Raul Roco, Ping Lacson. Ping Lacson. Oo, mga ganyan. Imelda Marcos. Ano pa ba? Oo nga. Marami-raming ganyan. Yeah. Ako, yun ang conventional wisdom. And Ano kaya yun? Merong na parang may loser na natalo ka na Diba? Tingin ko, may ganon. kapit naman ng mga tao. Although, that said, hindi naman, kumbaga, totoo yung isang rule na ganyan until somebody actually breaks it for the first time. Diba? Parang basketball lang yan Down 3-1 ka, talo ka na, pero once somebody does it, posible na. Diba? So ako, hindi siya dapat maging batayan dahil hindi tayo sigurado. Diba? Pero... Tsaka ilan lang nakakaalam doon. Pero ako definitely, may disadvantage sa ganon. At least si Pascual Racoyal, ang patron saint ng... Sino si Pascual Racoyal? Si Pascual Racoyal, Attorney Barry, ang patron saint ng mga, ang tawag dito, yung mga kandidatong, mga Amay Bisaya, tawag doon. Nuisance. Mga nuisance candidates. Siya ang patron saint. Wala pa yung mga early. May patron saint ng mga nuisance candidates? Siya, si Pascual Racoyal. Sa halos At lahat. hindi si St. Jude dito. Kala ko si St. Jude ang patron saint ng Lost Causes. Oo. Pero ito kasi tumatakbo na as early as 1930. Noon pa. Matagal lang pangalan to na talagang... Okay. So, every election, tumatakbo siya? Every election. At every election, talo siya lagi. Okay. Surprise. Pero nung... So, para siyang si Ruben Canoy. Di ba ganun tipo? Sa ilang beses din tumakbo yun, di ba? Oo. Pero at least ito, si
si Pascual Racoyal na ang isa sa mga plano ay ilipat daw ang center of seat of government sa Baguio para mas relax ang init para hindi mainit ang ulo ng mga tao. Okay, so ganong klaseng kandidato siya. And to may vision siya to run government by remote control. Okay. Matindi. Si Pascual Racoyal din noong nagkailan ng elections para sa interim batasan. Hindi siya tumakbo kasi busy daw siya. BC? Busy siya. Saan? Basta busy siya. Okay. Pascual Racoyal. Galing ng Pascual Racoyal na yun. Alam mo, sa panahon ng social media, makakakuha ng boto. Totoo yan. Si Pascual Racoyal. Mananalo pa presidente yan si Pascual Racoyal. Alright. Pero, what makes Senator Ontiveros an attractive prospect for the groups you just mentioned? Tingin ko yung consistency. Through yung years nung Duterte, diba? Hanggang dun sa punto na parang walang leader ang posisyon. Ito yung 2022, di ba? Pagkatapos ng pagkatalo ni VP Lenny. Siya yung siya yung tumindig eh. Di ba? Very clearly sa yun nga yung minority of two sila ni di ba? Ni Senator Coco Pimentel. And during that period, nagawa niya yung pagpapakulong kay Alice Guo. Nagawa niya yung pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Dahil di ba yung inimbestigan niya dahil sa human trafficking. So ako ang hinahanap tingin ko ng mga tao na naghahanap ng kandidato sa 2028 na galing sa hanay na ito, yung lumalaban. Yung tumindig na eh. And I think yun ang biggest ni Senator Risa. Meron kaming pollster na bisita several days ago at sabi niya, yung optimism ng mga tao na may youth vote, it's the youth vote that actually got Bam and Kiko in the Senate. If that trend continues, medyo maganda ang prospectus daw for 2028. Pero ang sinasabi nito, myth daw yon. Yeah. Kasi 40% daw ng youth vote is Duterte, DDS. Yeah. Narinig ko na rin yung yan. And unfortunately, nakita ko yung numbers. Mukhang lumalabas talaga. Kung titingnan mo lang pure demographic, edad lang. Diba? Majority talaga. Ang batayan mo 2025 election eh. Mas madaming mga bata, Gen Z at Millennial, na bumoto kay Bongo o kay Bato de la Rosa kaysa sa mga bumoto kay Bamakino o kay Kiko Pangilinan. Tingin ko kasi medyo may bias tayo when we think of youth. Tayo, di ba? Naisip ko sa natin youth, yung mga tulad natin nung nasa college tayo ganun tipo. Pero 'di ba, the vast majority ng youth, wala naman sa universidad eh. Wala naman 'yan sa eskwelahan eh, 'di ba? Nagtatrabaho na 'yan, 'di ba? O walang trabaho, 'di ba? Yun yung point. And obviously, iba yung nagiging perspective nila, iba yung napapagkuha nila ng impormasyon. Lalo na ngayon sa panahon na sobrang laganap ng pagkuha ng impormasyon sa social media na hindi naman laging reliable.